epidemya talaga ng ano yun eh, ng Pilipino. Pilipinas, yung pag-asa sa gobyerno. Yung epidemya, ibig sabihin, namana natin yan eh. Sa ninuno pa. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang sa ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, tiniyak nito na tutugunan ng kanyang administrasyon ang mga problema ng kagutuman at kahirapan. Government will be responsible. I have said it before. I shall say it once more. I will be with you on that long and uphill road to achieve our dream of freedom. Freedom from hunger. Freedom from neglect. Freedom from fear. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, marami sa mga pamilyang Pilipino ang walang sapat na kakayahan upang tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng maayos na tirahan at pagkain. Sa taong 2023, tinatayang 2.4% o 25.24 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng kahirapan. Ako si Job Gadi, 49 years old. Nakatira sa 138 sa Laman Extension, nagtatanim sa lupa ng mga Santiago. Talbos. Talbos ng kangkong. Doktor rito, talbos, gabi. May konting ampalaya. Nakakamuting kahoy, saging yan. Pero itong kinatatayuan natin, gabi yan talaga ito pagkatabi. Isa sa pamilya ni Tatay Jove ang nakakaranas sa matinding kahirapan dito sa Pilipinas. Kinabubuhay nila ang pagtatanim ng mga talbos at iba pang gulay sa isang ilog na matatagpuan sa ibaba ng kanilang tahanan. Kuya, kapag halimbawa wala kayong ma-harvest, paano nyo nasa-survive yung maghapon sa isang araw? Hindi naman pwede na walang ma-harvest. Nasa-survive naman araw-araw. Survive naman kasi ano eh, pagka may trabaho sa labas muna. Pagka hindi mapakinabangan ng pananim. Suma-sideline kayo. Ano po yung sideline nyo, tay? Nagre-repair. Nagre-repair kayo. Ang mga gulay na kanyang inaani ay kanyang ibinabagsak sa palengke at ilang mga tindahan sa San Mateo. Tubong Rizal si Tatay Job at ang kanyang asawa naman ay tubong Mariqueño. Habang si Tatay Job ay nagtatanim, ang kanyang asawa na si Nanay Sara ay abala sa pag-aalaga ng kanilang 6 na anak. Second year college ng UP Diliman. Craftsman. Craftsman? Sa pagdadala... Craftsman. Ano Tukad na ngayon yan. Ang Pilipino hindi naman worse kung tawagin. Pag sa amin, hindi sila mahirap o... Mahirap, madaling hindi matuto. Madaling ko, Pilipino. Nag-aral si Tatay Jove ng kursong craftsman sa UP Diliman, ngunit natigil ito nang siya'y tumungtong sa pangalawang taon. Nagmula siya sa isang presteryoso at tinitingalang universidad sa Pilipinas, kaya't di hamak na matalino siya sa bawat salitang kanyang binibigkas. Kanina sa amin ng mga magulang namin kung paano magsikap, na mag-ipon, gano'n. Kaya lang may mga hindi namin talaga na nakabarkada ng mga edad ngayon, napariwara. Ilan na lang kami natitira. Abot sa 86,200 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw. Isa rin sila sa naaapektuhan ng krisis noong panahon ng pandemya at nakatanggap sila ng ilan sa mga tulong pinansyal mula sa gobyerno. Kasama kayo sa nakakuha nun? Hindi, nakakuha ko. Yun yung CR ko. Yun yung pinagawa niyo ng CR nyo? Yun yung ng bahay. Noong bagyong Eunices naman, inanod ang kanilang bahay. Mga saging, kaya lang, kinuha ni Ulysses eh. Nung bagyong Ulysses, kuya, hindi naman nasira yung bahay nyo? Hindi naman, hindi nasira. Naanod. Naanod. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ay pilit na bumabangon si Tatay Job mula sa kalugmukan dahil may mga umaasa sa kanyang mga anak.
Dahil dumarami ang mga Pilipinong nakakaranas ng kahirapan tulad nila Tatay Jove, ay gumawa ng paraan ang gobyerno at ang mga nagdaang administrasyong umupo sa opisyal ng pamahalaan na iabot ang kanilang mga kamay upang tulungan ang mga kapwa Pilipinong tulad ni Tatay Jove na hirap sa pamumuhay araw-araw. Bunsod ng panawagan ng Santo Papa sa pamahalaan, bibilisan ng Kongreso ang pagbuhay sa panukalang Magna Carta for the Poor para mas maalagaan ang mga mahihirap. Sa panukalang Magna Carta na nakabinbin ngayon sa Kamara, dinitalya ang karapatan ng mga maralita na magkaroon ng pagkain, trabaho, edukasyon, serbisyong pangkalusugan. Kasama diyan ang posibleng libreng pabahay at prioridad sa mga mahihirap sa trabaho. Sa mga nagdaang taon, maraming mga batas ang napatupad hingil sa pagtugon sa mga Pilipinong mahihirap. Ang Republic Act 11291 o mas kilala bilang Magna Carta Poor Act na naglalayong iangat ang pamumuhay ng mga Pilipinong nalugmok at bigyang pagkakataon sila na magkaroon ng kabuhayan. Meron ding mga programang inilalabas ang gobyerno tulad ng Sustainable Livelihood Program o SLP, kung saan prioridad nito ang pagpapaunlad ng pinansyal na kapasidad ng isang pamilya. Isa rin sa mga batas na mayroon dito sa Pilipinas ay ang Republic Act 11310 o mas kilala bilang Pantawid Pamilya Pilipinong Program o 4Ps na naipasa sa Senato at Kamara noong taong 2013. Layo nitong magbigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang tumatanggap lamang ng mababang kita. Mahirap man ang sistema ng pamumuhay ngayon ng pamilya ni Tatay Joe, ay patuloy pa rin siya sa pagsisikap na maiahon ng kanyang pamilya at makatikim ng sarap ng pamumuhay habang kasama ang kanilang mga anak. Mas malaga sa akin yung Sa pananim. naghahanap buhay kaysa Iasa sa gobyerno. Pero pagka nandyan hindi ko naman tinatanggi. Isa si Tatay Job sa nagpakita ng malaking kontribusyon ng mga nagtatanim at magsasaka sa paglabas ng mga produkto at pagkain inihahain sa ating mga lamesa. Masipag ka lang, hindi ka magugutom. Isa rin siya sa nagpakita na hindi hadlang ang kahirapan upang magpatuloy na iangat ang sarili mula sa putik ng kalugmukan.